Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan chapter 15 verses 12 up to 17. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So ito sa gayon, saglit lang sa gayon, ang anumang hinginin sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. So, hindi po ito yung kahit na lang yung hilingin natin na ipagkakaloob na sa atin ng Diyos. Ibig po sabihin nito, kahit anong hilingin natin sa kabubuti natin at ayon sa kalooban ng Diyos, talagang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Share ko lang po itong tatlong verses. Ito yung magkaroon tayo ng reflection dito sa verses 12 up to 14. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Itong utos ng ating Panginoon na mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Paano nga ba tayo umibig sa ating kapwa? Ang Panginoong Hesus, ang sinasabi niya rito, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Alam naman natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Inialay niya ang buhay niya, buong buhay niya, para sa katubusan natin sa ating mga kasalanan. Ito yung sinasabing full expression of love, yung fullness of expression of love, yung pagbibigay ng sarili niyang buhay para sa katubusan natin. Kaya sinasabi niya na wala nang higit pa, no greater love na sinasabi. Tapos dito sa verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. So kung ang Panginoon ay inialay niya ang buhay sa krus, tayo naman ganun din siguro ang hinihiling ng Panginoon, ialay din natin ang ating sarili sa ibang tao. Hindi yung buhay siguro magbigay tayo sa kapwa natin na kung anong maganda para maging maging unselfish tayo, hindi lang sarili natin yung iniisip natin. Pero dito sa verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. So yun yung talagang basihan niya para maging friend tayo ng Panginoon. Kailangang sundin natin ang utos niya. At paano natin susundin ang utos niya?
dapat meron tayong pananampalataya. Nagtitiwala tayo, meron tayong trust na kung susundin natin yung inuutos niya ay mapapabuti tayo. Alam niyo ba kung sino yung unang kaibigan ng Diyos na sinasabi sa Bible? Basahin po natin sa 2 Chronicles chapter 20 verse 7. Sinasabi dito, "Was it not you, our God, who drove out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it forever to the descendant of Abraham, your friend?" So ang una pong kaibigan na nabanggit sa Bible is si Abraham. Siya ang kaibigan ng Diyos. Abraham is the man of faith. Siya po ay, alam naman natin kung ano yung ginawa ni Abraham. Sinunod niya ang utos ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Kaya siya ay tinatawag nating man of faith kasi malakas yung pananampalataya niya na kapag sinunod niya ang utos ng Panginoon is for the good. Hindi siya ganun ang tiwala niya sa Panginoon, yung faith niya. Kaya naging kaibigan siya ng Diyos. So ganun po ang utos sa atin ng Panginoon, mag-ibigan po tayo at para mag-ibigan po tayo sa bawat isa at sundin po natin ang utos ng ating Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig and God bless.